Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo mga ka-Wonder. Isang warning po, palaala na mag-ingat po kayo kung kayo po ilalabas dahil nasa storm signal number 3 tayo dito sa Central Luzon at I don't know sa iba pang lugar. In fact, ang bagyo, ang sakop niya ay buong Pilipinas, itong si Uwan. At unfortunately, parang susundan pa ito ni Ulysses. Well, anyway, kailangan natin mag-ingat, lalo-lalo na mag-pray, mga ka-Wonder, para ang proteksyon ng Diyos ay nasa sa atin. Pag-usapan natin, mga ka-Wonder, itong kaso ni Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest galing sa ICC. At pag-usapan natin, dahil ang sinabi ng Ombudsman o ng Supreme Court din, ay siya po ay isusurrender. Pero bakit bigla itong naging extradition? Yan po ang katanungan at pinagbubulong-bulungan at pinagtatalunan. Kanina nag-uusap kami ng aking mga kaibigang nag-aaral sa law at iba lawyer din. At yan po ang kanilang pinag-uusapan at tayo po'y nalinawan. Kaya gusto ko sa inyong i-share kung bakit ganun ang naging desisyon ng Ombudsman o ng Supreme Court. Wonder Vlogcaster. So magandang araw mga ka-Wonder. Kung narinig nyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Again, mag-iingat mga ka-Wonder. Ang usapan natin itong nirelease na statement patungkol dito kay Bato de la Rosa na siya po ay isusuko. At dito nga po sa post ng Premier News Ventures, ang sabi po rito, look, no automatic surrender for Bato to ICC. Hindi po automatic. The Marcos administration will not automatically hand over Senator Ronald Bato de la Rosa to the International Criminal Court o dun sa ICC. Kahit na meron siyang arrest warrant na na-issue. Although wala pa tayong nakikita na warrant niya na pinapakita mismo sa publiko. According to the Executive Secretary Lucas Versamin. Sabi sa statement ni Versamin na pinaliwanag, ang case nga po ni de la Rosa I will be covered by the newly promulgated Supreme Court rules on extradition. Dahil may bagong araw pong rule ang Supreme Court. What? At under the new rule, the courts must first determine the validity of any extradition request. Oh, no. A move that effectively shields Filipino citizens from being turned over to foreign or international authorities without judicial scrutiny. What? Kailangan daw suriin ng mabuti ng gusto bago i-turn over. Well, yan po kasi yung nagiging bash sa administration ngayon na gaya ng ibang mga politiko rin na hindi raw nakidnap si Pangulong Duterte, kundi raw ibinigay daw ng ating sariling bansa sa foreign court. No? Kumbaga, tinutuligsa, binabash ang administrasyong Marcos dahil imbis na rito ay bakit daw doon ibinigay ang kapangyarihan. Kaya malamang naging careful sila this time. Pero bakit nga ba nung una ay sinabi nila isusurrender si Bato, ngayon ay nauwi sa extradition? What? So, alamin po natin mga ka-Wonder kung bakit ganun. So, yung kalagayan ng Pilipinas natin, alam naman natin na tayo ay umalis doon sa ICC noong 2019. No? Ang Pilipinas, nag-ratify tayo ng Rome Statutes kung tawagin noong 2011 at naging state party noong November 2011. At noong March 17, 2018 to be exact, ay pinabatid ng UN Secretary General ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute, alinsunod sa Article 127. Sabi rito, ang withdrawal ay epektibo noong 17 ng Marso 2019. So wala na po tayo sa ICC noong 2019. Ito po yung parang apila. Bagaman bumitaw ang Pilipinas, kinumpirma ng ICC na may jurisdiction pa rin. Okay? Ito sa mga krimeng naganap habang ang bansa ay nasa state party pa. Nung pasok pa tayo ng ICC noon, yung mga krimeng nagawa sa panahon ni Duterte kasama si Bato, si Go at Silva, pasok pa sa jurisdiction ng ICC. Yan ang po ang tinutukoy dito. Particular ang pagitan ng 2011 hanggang 2019. 2011 naganap yung mga sinasabi nating nalitis sa Senado, yung mga extrajudicial killing, yung mga tokhang, etc. kung ano-ano. So, pasok po. So, ang Pilipinas ay nagsasabi na hindi na ito muling sasali sa ICC sa kasalukuyan. What?
So ano pong pinaka-conclusion nito para dito? Na ibig sabihin mga ka-wonder na ang Pilipinas ay hindi na aktibong miyembro ng Rome Statute. Ngunit, yung mga bahaging nabanggit natin na 2011 hanggang 2019 ay maaring saklaw pa rin ng ICC na kung saan ito ang dahilan kung bakit nandoon sa dahig si Rodrigo Duterte at susunod nga itong si Bato, si Go, si Sara at kung sino-sino pa. Tinatanong natin, naguguluhan tayo gaya ng ibang nagbablog na hindi naman natin nalinawan sa ibang mga content creators. Oo naman, hindi naman talaga sila lawyer pero pwede naman nilang i-search yan at i-discuss. Pero sa upon searching, wala po ako nakikitang ganyan para malinawan po tayo. Tanging mga vlogger na abogado lang po ang nagbibigay. Good thing meron tayong mga abogadong kaibigan at meron namang research dyan para malaman natin yung katotohanan. Well, surrender ba o extradite? Sa kaso ni Ronald De La Rosa, kung ito'y titignan sa perspective ng mga abogado, ay ito ang mga punto. No? Ayon sa Republic Act number 9851 or yung RA 9851 dito sa ating bansa, ito yung sinasabing an act defining crimes against international humanitarian law, gaya ng genocide and other crimes against humanity, na yun nga po ang kasong isinampak ni Duterte na crimes against humanity. Ito po is sa section 17 ng Article 9851. At lilinawin natin mga ka-wonder kung bakit naging extradition, na medyo malabo nga rin daw sa iba. Nagkakaroon kasi ng conflict. Una, ang extradition ay karaniwang may kasamang treaty sa pagitan ng Pilipinas at ibang estado. State to state yan. Kagaya ni Kibuloy, sinuko natin siya doon. Dahil meron tayong treaty sa Amerika, kaya naibigay natin siya doon. Dahil doon siya nagkasala at doon siya nilitisin. Ang criminal ay nandito sa atin, doon nilitisin yung requesting party, sila ang requesting party, tayo ang nirequestan para ibigay siya roon. Kaya nangyari po yun mga ka-wonder. Ang surrender naman sa konteksto ng 9851 ay pagpapadala. Kagaya ng kaso ni Ronald Bato mga ka-wonder ng isang akusado sa isang international tribunal. At ang tinutukoy natin na international tribunal ay itong ICC na hindi lamang ibang estado dahil ito ay International Court Tribunal. So dahil ang ICC mga ka-wonder ay isang international na tribunal at hindi ibang estado lamang mga ka-wonder na mas angkop gamitin ang terminong surrender. Yan kasi nababanggit ng mga ibang abogadong nakakausap ko. Kung ang Pilipinas ay makikipagtulungan sa ICC sa ilalim ng RA 9851. Yun po, dapat surrender. Amazing. Pero sa kaso ni Bato de la Rosa, mga ka-wonder, kung ang ICC ay may warrant at nais ng tribunal na kukunin siya kasi nag-release ng warrant. No? Ang proseso para sa Pilipinas ay surrender sa halip na extradition. No? Dahil nga ito ay tribunal court. Kung saan siya ay isusuko, no? Doon sa ICC. Kundi isang international na hukuman. International kasi ang ICC. At ang kaso niya ay pasok sa ICC, yung Crimes Against Humanity. Pero gayon pa man mga ka-wonder, may malaking komplikasyon. Medyo complicated dito kasi ginamit ang RA 9851. Ano ba yun? Dahil ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng Rome Statute at hindi rin kompleto ang treaty framework para sa ICC cooperation. Hindi tayo makapag-cooperate sa kanila. Bakit? Hindi na kasi tayo member. O hindi na gaanong kinikilala ang obligasyon. Ang legal na batayan sa surrender ay maaring hindi gaanong direktang gawa para sa ICC warrant kumpara sa traditional na extradition case, yung sinasabi nga natin state to state. So, anong legal na payo ng mga abogado rito para hindi na maguluhan? So, narito ang mga payo ng mga abogado pagdating sa kaso na yan sa akusadong si Ronald Bato de la Rosa. So, para daw sa gobyerno, kung kikilos sa kooperasyon sa ICC at isusuko si Bato sa tribunal, dapat itong gawing bilang surrender sa ilalim ng RA 9851 doon sa section 17 at hindi bilang extradition. Dapat tiyakin daw na may legal na proseso ang pag-aresto, karapatan ng akusado, etc. bago raw i-turn over. So narinig natin yung mga rights ng accused. O meron dyan binabanggit na due process na tinutuligsa at pinagtatawanan nga ito sila Bato, sila Duterte, na yung due process na hindi raw nila pinagkaloob. At samantalang sila ay nagkakaroon ng liberty sa due process. Huwag mong subukan. No? At para sa akusadong si Bato ulit mga ka-wonder, mahalaga ang pagtukoy kung ang warrant ng ICC ay may tamang jurisdiction. Lagi nilang nilalaban, wala tayong jurisdiction dahil wala na tayo.
kung ang saklaw ba ng krimen na tinutukoy ang panahon bago ang withdrawal ng Pilipinas. Kung yan ang tatanungin, merong saklaw. 2011 to 2019, saklaw ba yan ng ICC dahil doon naganap ang krimen. Kahit na hindi na tayo miyembro ng Rome Statutes ngayon. Yan po kasi nagiging komplikado na ipinapakita nila, kaya ginagawang extradition. At kung may obligasyon pa ba talaga tayong Pilipino na tumugon sa panawagan o sa warrant of arrest na binigay ng ICC. Kasi ang hahamunin dito mga ka-wonder ay yung jurisdiction ng ICC sa atin. Kung ang procedural ba ay validity ng surrender na term. Pero tandaan mga ka-wonder, ito yung argumento na sinasabi dyan. Na kahit na hindi na miyembro ang Pilipinas, gaya na nasabi natin kanina, hindi ibig sabihin na wala nang posibilidad ang ICC o jurisdiction para sa krimen na pasok noong 2011 hanggang 2019 mga ka-wonder. Dahil kinikilala pa rin ito ng ICC. Kaya dapat suriin mga ka-wonder kung ang kaso ni Bato ay saklaw ng yaong panahon at kung may domestic prosecution na nangyayari or principle of complementarity na sinasabi. So anong importante dyan? Under RA 9851, ang surrender or extradite na sinasabi rito mga ka-wonder ay ang pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Na ibig sabihin mga ka-wonder na kahit surrender man ito ay kailangan may legal na framework na sumasaklaw. Kung walang treaty o batas particular sa ICC, ay maaaring magkaroon ng legal argument mga ka-wonder na hindi valid ang turnover na siya ang ginagamit nila nung naaresto ang Pangulong Duterte na wala raw jurisdiction. Kaya kung pagbabasihan natin ang pinakabuod nito mga ka-wonder, ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng Rome Statute. Tama naman. Ngunit may krimen na naganap noong 2011 hanggang 2019 na kung saan miyembro ang Pilipinas at saklaw ito ng ICC. Yan po ang malinaw. Amazing. At para kay Bato de la Rosa mga ka-wonder, kung pagbabasihan natin o tutugunin natin yung ICC, ang tamang termino ng batas sa Pilipinas ay surrender, hindi extradition, kung papayag ang bansa at ang tribunal. Ngunit, ito na naman yung argumento. Dahil may hadlang ng sa treaty or legal framework sa panahon ng krimen, jurisdiction ng ICC at domestic law na nagsasaad ng proseso ng 9851. So, sa mga abogado, sa tingin ko, ayon din sa narinig ko kanina, dapat tiyakin na protektado pa rin ang karapatan ng akusado. Lalo-lalo na ito po isang Pilipino, na tayong mga Pilipino, meron tayong human trait na kahit masama yan, kahit nakulong nga, si Duterte, naawa yung iba Meron nga akong kilala dyan na neutral, o kaya makabilaw, Marcos, biglang nagbago dahil dun sa awa. Well, ang tinitignan kasi dyan kung ano yung ginawa mong krimen. At wala sa ICC ang mga awa, may sakit ka. Kung gumawa ka ng krimen, yung apat, yung crimes against humanity, yung kay Duterte, yung genocide, war crimes, at saka crimes of aggression, yung apat na yan. So kung pasok doon, hindi nila pinapansin kung may sakit ka o naawa ka. Hindi pasama yan dahil ang batas na nakikita natin ang tinitignan nito hustisya. Kaya nakapiring yan. Hindi yan tinitignan kung umiiyak ka o nagdadrama ka. So yan po ang tinitignan dito mga ka-wonder, na binibigyan pa rin ng proteksyon, ng shield itong mga Pilipino, na siyang ang ginagamit kasi na pang-bash, na itong mga Pilipino yan, si Duterte dapat dito yan ilitis. Again, hindi po ganun ang nakikita ng batas. Dahil ang batas ay katarungan ang tinitignan at ng katarungan sa balanse ay patas. Hindi dapat pera, hindi dapat awa, iyak. Yan po ang batas. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, please give me a thumbs up para ma-share ni YouTube at mapanood ng iba. And of course, please share this video para malaman nila yung nalilito tayo na kung bakit yung surrender kay Bato ay nauwi sa extradition. And please of course, subscribe and hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang dito lang mga ka-wonder and God bless. Wonder Vlogcaster.